May preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako, Umina tayo. boss, Umina tayo. mabigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Kaya, Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Congresswoman Pancho. Mr. Tumbado, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB, na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve, 5 million pesos, pinawi mo kaagad yun sa loob ng 2 araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo, na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan ngayon. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 ay binabawi mo ang pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito'y mahirap pa sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang, wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo nababahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nag-recant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po. Wala Ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, Paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang. Sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Itong mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umaga ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Honor. Your Honor. Hindi ka nag-high-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo nung hindi mo lamang literature? Ito high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf? Kung bakit yun ay napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Hindi nga. Pakisabot. Alam mo, hindi. Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon, binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing hihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga, yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib, at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong humihingi ng, may magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng Grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano masasabi mo ron? Hindi totoo na naman yun. Sinabi mo, splice na. Ang dali mong magsinungaling. Ito yung problema natin ngayon.
Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng, mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina. Tinanong ka ni Congressman Acharon. Ano itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw mo lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago approve ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yun? Binigay mo ba sa komite? Hindi po, Your Honor. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yon Yes, Your Honor. para sa ganun magkaroon ng hustisya kung Yes, totoo o Your Honor. hindi. Yes, Your Honor. Oh, paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung sabi mo after careful deliberation. Ito pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Wag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo, pati apelyido mo eh, hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa'yo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung public declaration mo o itong recantation mo? Na binawi mo rin. Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede namin paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ang akin lang ano ang po, pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation? wala po kasi akong ebidensya, direct evidences na mapapatunay na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa'yo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umagang ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan. Ako po ay humingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang kasimple. Ang NBI ba naniwala sa'yo? Palagay mo? Yan lang po yan, Your Honor. Ano sabi, Mr. Chair? Ano sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko yan. Meron, Mr. Chair, meron bang taga-NBI dito? Meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni Mr. Tumbado? Your Honor, we do not believe his statements. Anong gagawin ninyo sa kanya? Because we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic. And he failed to name names and answers the essential questions, the 4 Ws and 1H. Mr. Chair, ako po, ang motion ko ay decide po natin siya for contempt.
dahil po sa ginawa niya sa atin sa umaga rito. Ito po ay kawalan ng paggalang. Wag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito. At ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin, na meron pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ang ganitong klaseng paghamak. There were several questions asked and I was here, I was earnestly listening to all the answers. I hope we are able to get something from him, but we failed to do that. That is why my last question is, ano na lang bang natitira sa iyo na pwede naming paniwalaan? Even that, Mr. Chair, wala na eh. So on the basis of our rules under Section 11, paragraph E and F, Mr. Chair, I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second the motion. Any objection? Before the chair rules on the motion of the Honorable Marcoleta, if Mr. ever Chair, the committee would declare Mr. Tombado in contempt, it would not preclude the others from asking questions. Any objection to that? None? Mr. Chair. Hearing no objection on the motion of the Honorable Marcoleta, citing Mr. Tombado in contempt, the chair hereby declare Mr. Tombado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Your Honor, So, may we... you're not allowed to speak, Mr. Counsel. Yes, Your Honor. I apologize, Your Honor. In the hearing of the House, the rule is that the counsel is not able to speak unless approved by the chairman. Before you should have come here, you should have read the rules. Do you want to say something? The motion of the Honorable Marcoleta is hereby approved, and Mr. Tombado will be detained in the premises of this House for a maximum of 10 days. Mr. Mr. The- Chair. Sergeant at Arms, nandito ba siya? You're here. Okay. Yes, Mr. Chair, if the chair permits, may we be allowed to ask a very few questions to Mr. Tombado before he be escorted downstairs? If the chair permits po. that's the ruling of the chair, Your Honor. We can continue with the interpellation insofar as all the resource persons present here are concerned. Including Mr. Tombado. Yes. Thank you, Mr. Chair. So we would still follow the list we have. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Are you through, Your Honor? Now, we move to the Honorable Pancho for your interpellation. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Tombado, meron po kayong recantation po na ginawa na sa Salaysay, di ba? Yes, Your Honor. Po, pero bigla po kayong tinawagan ni Attorney Guadis. Yes. Pwede po ba yung Salaysay nyo kung ano po naging pag-uusap po ninyo? Tinawagan niya po niya ako sa telepono after habang po nasa hospital po siya. Gusto po niyang makipag-usap sa akin, ayos, nakiusap na bigyan ko po siya ng pangalawang buhay. Ibalik ko po sa kanya yung reputasyon niya, ibalik ko po yung kanyang karir. So, mutual understanding namin ni Chairman. Wala na pong kung ano pa man, walang kasuhan, hindi na po mag-push through to itong ginagawa kong expose sa LTFRB na meron. Out of humane consideration, Your Honor, kaya po ginagawa ko yung recantation. Yun lang po, thank you. So wala pong kapalit yung naging pakiusap po niya para po bawiin po ninyo?
Wala po. Wala po, Your Honor. Wala po naging bribery o kung ano man. Wala po.